Alright guys. Good evening. And welcome again sa ating panibagong live. So quick live lang to guys, no? At magbibigay lang tayo ng isang komento dito sa isang exclusive na balita na umugo ngayon sa social media. Alright? Etong naging statement or mensahe ni former House Speaker Martin Romualdez. Ayan, shoutout po sa inyo sa inyong lahat guys. Yan. Don't forget to tap the screen and share the live. Yan, quick live lang tayo. Then if you want to go up, request lang kayo diyan para makakit kayo dito sa taas. So, yun na nga, no? Puntahan na natin itong mensahe na ginawa ni former House Speaker Martin Romualdez na para bang ang dating habang pinakikinggan natin yung kanyang mensahe, parang gusto nang ilaglag nito ni Martin Romualdez etong si Pangulong Bongbong Marcos, no? At ang question ngayon ng mga tao sa mga post na nakikita natin patungkol sa mensahe na yan ni Martin Romualdez, para bang naglalaglagan na etong magkakampi o magkaalyado na si Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga niya dito sa balita, ang balita ngayon ito, I will not be the fall guy for other people corruptions. So tandaan natin, maalala natin, etong pangalan ni Martin Romualdez ay nadawit po sa aligasyon patungkol po sa issue ng flood control. 'Di ba? Mga ilang beses na yan nabanggit doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at maging doon sa statement din ni Saldico doon sa kanyang video revelation nung nakaraang taon. So, at sa nakikita natin sa situation ngayon na para bang itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang narrative na is ituro itong si Martin Romualdez para siya yung magiging mastermind sa likod ng flood control anomalies, no? At grabe, no? Pero bago 'yon, puntahan muna natin yung statement nito ni Martin Romualdez. Grabe, no? Gusto niyang maging victim. Sa victim na sila mismo yung nagsimula. 'Di ba? Sabi niya, wala daw siyang kinalaman kasi unang-una, ang budget daw ay nagsisimula sa Pangulo, which is tama naman. At magtatapos yan doon sa Pangulo. So, pwede niyang ibito ng Pangulo kung merong mga pondong na insert doon na hindi naman akma doon sa sa budget, sa President Plan na naaprubahan ng Pangulo para maging pumasok doon sa budget ng 2025. So, yun na nga, ang sinisisi nito ni Martin Romualdez, ang may pinakamabigat na may kasalanan dito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko ba, patapos nilang magsaya-saya, magdiwang-diwang nung nakaraang taon during election, 'di ba? Ipinagmamalaki pa nila. Narinig natin sa mga video viral nito ni Representative Luistro at ilang mga kongresista, nagpapasalamat sila dito kay former House Speaker Martin Romualdez kasi kung hindi dahil daw dito kay Romualdez ay hindi daw bumaha ng mga ayuda sa bawat distrito at mga barangays na pinagbigyan nila, 'di ba? So doon makikita mo na itong mga suspects allegedly na sila yung mga mastermind sa likod ng flood control ay sila na ngayon yung nagiging biktima. Sila na daw yung mga fall guy, sila na daw yung naituro dahil wala naman daw talaga silang kinalaman sa issue ng flood control. Ang gagaling nila magtago no? Yung mga sangkot sa flood control na imbisa na mapatunayan nila sa pamamagitan na ilang hearing na ba nangyari. Ilang beses bang umattend itong si former House Speaker Martin Romualdez sa mga hearing patungkol sa issue ng flood control? Meron siyang inatinan, isang beses lang, no? Which is doon sa ICI. At yung hearing na inattendan na niya yon, ano pa yon? Closed door hearing or 'di ba? Hindi naman isinapubliko o hindi naman naka-livestream yung pag-attend niya doon sa ICI. So, doon natin nakikita na wala naman tayong narinig hinggil dito kay former House Speaker Martin Romualdez sa mga investigasyon na nanadawit yung kanyang pangalan sa issue ng flood control. At sinasabi niya, hindi na daw siya mananahimik.
at magsasalita na daw siya. In fairness to kay Martin Romualdez, dati hindi talaga siya nagsasalita, pero ngayon meron siyang mensahe na almost 11 minutes. More than 11 minutes yung kanyang mensahe, medyo mahaba-haba yung ano niya, yung kanyang mensahe kahit na medyo may cut-cut yung mga videos niya, no. So, ang gusto ko lang ipapansin sa inyo mga kaibigan before we react sa mga balitang ito. Unang-una, kapag may ganitong mga malalaking balita, lagi nating tatandaan na merong pinagtatakpan. Alin yun? Ano yung pinagtatakpan ng ganitong klaseng mga balita? Unang-una, yung issue dyan sa Supreme Court, sa oral argument ng GAA. Nung nakaraang hearing sa Supreme Court, ganun din. No? Merong isang maingay na balita. Ito ngayon yung ang balita na patungkol doon kung patay ba o buhay itong si Pangulong Bongbong Marcos. So, yun yung naging concentration ng mga tao ngayon na balita na sana ang napag-uusapan noon is yung oral argument. So, kanina, may oral argument din. No? Kung di ako nagkakamali, kanina yun, no? April 21, nag-post din ako dito. At ngayon, may mga maingay na balita. Ito nga si Martin Romualdez. Pero what if, no? What if lang naman to? Paano kung hindi talaga sila naglalaglagan? Paano kung halimbawa, this is part of their plan or part ito ng kanilang game sa politika para matakasan yung mga asunto na na ibinabato sa kanila, no? Paano kaya kung ito'y ginagamit lang nila kagaya ng pronouncement nito ng ombudsman, no, na si Boying Rimulya, na kakasuhan daw nila itong si Martin Romualdez kasabay ni ito si dating Senate President Chis Escudero ng plunder, 'di ba? Plunder dito kay tungkol yan sa issue ng flood control. Ngayon, ang sinisisi naman ni Toby Tiaco si Martin Romualdez, pero inaalis niya yung pananagutan ng Pangulo doon sa issue ng flood control. Actually, may punto si Martin Romualdez na hindi ang nag-a-approve ng budget ay etong si BBM. Pero paano kung magkasabwat sila? Paano kung parehas lang nilang ginagawa ito? Kunwari, nagsisisihan silang dalawa, then kasuhan nila itong si Martin Romualdez, pagdating sa ombudsman, iakyat nila yan sa korte at ma-acquit itong si Martin Romualdez doon sa kasong ipa-file nila against Romualdez. Anong mangyayari? Pwede nang mag-apply. Pag-upo ni VP Sara, di ba si VP Sara nag-pronounce na siya na pananagutin niya lahat ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. What if, no, nakasuhan itong si Martin Romualdez sa panahon ngayon and before 2028, nalusutan ni Martin Romualdez yung kaso niya. Ano pwedeng mangyari? So, mahirapan ng habulin. Kasi magkakaroon po ng issue ng double jeopardy doon sa kaso na pwedeng i-file dito kay Martin Romualdez pag nagkataon. So, naglalaglagan ba sila? Or part ng escape plan nila para hindi sila habulin kung sakali na si VP Sara yung manalo bilang presidente sa 2028. Kasi tatandaan natin, may impeachment na nakalatag ngayon laban kay Vice President Sara. At nakikita natin yung status ng impeachment ni VP Sara ay makikita natin hindi talaga umuusad. Kahit anong gawin nilang public trial diyan sa House of Representatives, no? Kung ano-ano pa yung mga pinagbabato nilang allegation dito kay VP Sara, but still the public perception hinggil sa issue ni Vice President Sara ay mataas pa rin. Yung nagtitiwala dito kay VP Sara, nakikita natin doon sa mga latest surveys na medyo malapit sa katotohanan, 'di ba? Nakikita natin na majority of the Filipino pumapabor pa rin talaga dito kay VP Sara. So malabo na mai-push forward talaga yung impeachment ni VP Sara. Maaring umakyat yan doon sa Senate, maaprubahan sa House of Representatives at umakyat sa Senate, pero may question pa rin 50-50 kung magpapatuloy ba
yung impeachment complaint sa Senate kung magiging convicted ba siya or ma-acquit doon sa case na yan. Kasi nga, yung mga senador doon sa Senate ngayon, alam natin, 12 of them, 'di ba, outgoing sa pagiging senador. At sa kanila, syempre, yung ibang may pangarap pang tumakbo, maging re-electionist pagdating ng 2028, nakasalalay diyan yung pagboto nila doon sa impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? So, medyo 50-50 sila kung mapatatanggal ba nila itong si VP or hindi. So, in connection with this, itong topic natin, no? What if ganun yung talagang plano nila, no? Sige, kasuhan nyo si Martin Romualdez, umakyat yan sa Korte Suprema, sa Korte, no? Sandigang Bayan o kaya basta umakyat yan sa Korte at nakalusot itong si Martin Romualdez. Tandaan natin wala masyadong ebidensya na naiugnay ngayon kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yung hearing na ginagawa ngayon at investigation, laging bitin. Pansin ninyo, 'di ba, sa Blue Ribbon Committee, kapag nababanggit si Martin Romualdez, 'di ba, binanggit siya ng mga Diskaya, binanggit ni Orly Gutesa, binanggit 18 Maris, hindi pa naman kasama sa Blue Ribbon no. Even doon sa sa ICI, wala naman tayong narinig about ICI, 'di ba? At hindi, sabi nga ng ICI, may pronouncement na sila after nung kanilang final day. Sabi nila, hindi nila nakikita kung sino yung mastermind sa likod ng issue ng flood control. So, sa nakikita natin ngayon, kahit kasuhan nila itong si Martin Romualdez, walang mabigat na ebidensya. Kasi nga, hindi nasundan yung hearing hindi nasundan yung pagtatanong, at hindi nailaan yung mga ebidensya laban dito sa mga ito. Kasi bakit? Pinuputol na yung kwento pagdating sa investigation 'di ba? 'Di ba, pinuputol na yung investigation. So wala tayong nakikita na mabigat na ebidensya may iugnay itong si Martin Romualdez, pero na lang doon sa mga pronouncement na sinasabi sa public perception, sa public opinion, na nandoon yung kasangkot itong si Martin Romualdez. Kasi bilang House Speaker mataas yung yung tungkulin niya sa House of Representatives, lalong-lalo na doon sa pag-aaproba nung budget. 'Di ba? Halos lahat ng kongresista nung 90th Congress parang sinasamba itong si Martin Romualdez pagdating sa budget. 'Di ba? Kaya ganoon na lang ipagtanggol ng mga kongresistang ito si House Speaker 'di ba? So ang nakikita ko lang gusto nilang palabasin na kalaban na itong si Martin Romualdez ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung mga nakaraan, may pronouncement, 'di ba? Unahin lang natin, Ombudsman may pronouncement, kakasuhan daw si Chis Escudero at Martin Romualdez. Nagkaroon ng balita na yung mga kongresista na malapit dito kay Romualdez nagkakalasan na, naghiwa-hiwalay na, lumilipat na sa ibang kampo. Pero yung kampo na nilipatan ng mga kongresistang ito ay kampo ni Tito Sen. 'Di ba? Kampo to ni Tito Sen at kampo naman ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Nothing changed. Walang nagbago, lumipat lang sila ng kampo, pero sa kampo ni Tito Sen at sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang ang gusto nilang palabasin, wala nang sumusuporta kay Martin Romualdez. So ituro na lang natin, i-fall guy natin si Martin Romualdez. Kasuhan natin itong si Martin Romualdez. Okay, nandyan na. Ang tanong, may mabigat bang ebidensya directly na may iugnay itong si Martin Romualdez? Sa nakikita nating investigasyon as of now, kapag naririnig na yung pangalan ni Martin Romualdez, di ba napuputol yung investigasyon? Yun yung gusto kong ipapansin. Kung totoo man na naglalaglagan sila, much way better. Kasi bakit? Mas may kita natin yung mga ebidensyang lalabas pa. Pero what if hindi ganun ang senaryo? What if ang senaryo is ito yung magliligtas sa kanila? Itong ginagawa nilang ito, kunyari magkalaban sila kuno, pero badang huli magkakampi pa rin sila para ma-acquit
sila doon sa mga kasong haharapin nila pagdating ng 2028. Grabe, 'di ba? Ang tatalino eh. Tandaan natin ha, hawak nila ang narrative, hawak nila ang mainstream media. They can control kung ano man yung iisipin ng mga tao. Pero wag tayong sumuko na mag-isip pa ng ibang mga senaryong pwedeng mangyari. Kasi baka imbis na makahanap tayo ng accountability dito sa mga akala mo mga biktima, pero sila talaga yung mga sangkot dito eh. At halatang halata naman eh kung paano nila kino-cover up yung mga investigasyon eh. Baka ito pa yung maging escape plan nila para hindi sila managot doon sa mga pagnanakaw na ginawa nila. 'Di ba? So, 'yun. Wait lang, nandito si Sir Mysterio. Grabe no, grabe yung ginagawa nila. Pero abangan natin. Ito naman ay ano lang to, political point of view lang naman siya. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, no? Kumbaga kwento-kwentong barbero lang to eh. Pero malaki kasi yung chances na ganun yung pwede nilang gawin. Pero tignan natin in the near future kung talagang tutuluyan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na ilalaglag ng totoo nila itong si Martin Romualdez kung kasangkot nila ito? Malamang ilalaglag din sila ni Martin Romualdez. Do you think walang bala itong si Martin? May bala yan. Di ba? So sila magsusundutan dyan. So ngayon, ang gagawin nila, susundutan silang dalawa, pero hindi nila i-all out. Kumbaga civil war lang yung gagawin nila. Pakita lang na kunyari nag-aaway. Tapos acquit lahat. Edi wala na silang pananagutan kasi mag-a-apply yung double jeopardy. 'Di ba? Go ahead, Sir Mysterio. How are you? Ako, tama yung mga nasabi mo that most likely ipapile nila ito na may mahinang kaso laban kay Romualdez. Thus, magkakaroon ng verdict ang ombudsman na sasabihin mahinang ang kaso. However, I don't see na papasok pa rin dyan double jeopardy. Kasi pwede pa yan i-apila yung 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 kaso ni Romualdez. Okay? I-apila pa yan sa Supreme Court. We all know that any cases, Mapa Ombudsman, Sandigan Bayan, and even COA, en bank decision, katulad ng nangyari kay VP Sara, ang may final words dyan, may final say dyan, ang Supreme Court definitely. However, for now kasi makakaligtas yan. At doon din ako sa sinasabi mo na kung sakaling tutuluyan niya ni Romualdez, kung tutuluyan ni Bangag si Martin, tama ka, katulad ng sinapit ni Zaldico na nilaglag nila si Zaldico. So nakita mo yung mga bala ni Zaldico? Kulang pa yun. So kung sakali, kung realistically speaking, totoo lang, malabong ilaglag ito ni Bangag. Baga yung risk na ilalaglag ni Bangag is sabihin natin it has a devastating effect, result against the Bangag. Na ganito ganyan. No, I don't see. At saka there's another reason na meron pang isa pang taon si Bangag sa 2027. So most likely kung tutuloy talaga to, baka maglabas ng trump card ito si Romualdez. Okay? And then lastly, gusto ko lang papansin sa baba na pagbibigay natin ng kuro-kuro na walang ebidensya. My God, ever since kay mga kakamputa, lagi niyong binabanggit, sinisigaw, Marcos magnanakaw. Pero ngayon na
na nagkaroon kayo ng pagkakataon na napatunayan nyo na totoo yung accusation niya against the Marcoses, bakit parang bigla kayo nagtaklupan, baga nagbaliktaran, 'di ba? Ano nangyayari doon sa paninindigan ninyo? My goodness. Saka mantakin nyo, no? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapapersuade ang mga tao ngayon. Go, ikaw na. Correct, di ba? So, yun lang naman eh. Kasi gusto nilang ipakita sa atin na itong mga to, sila yung mga biktima. Never silang naging biktima dito. Kung may allegation sila, kasi part sila doon at malaki yung pagkakataon na sila talagang naituturo eh. Kasi hindi lang naman isa, dalawang tao yung nagtuturo. Marami. 'Di ba? Ang problema kasi, Sir Mysterio, no? Pansinin mo may mga nakaraang hearing ng House of Representatives, hearing ng ICI, wala nang, hindi naman natin narinig 'yan. Yung hearing diyan sa Blue Ribbon Committee. Oh, nakikita natin ano ba yung mabigat na ebidensyang pwede nilang gamitin doon laban dito kay Martin Romualdez. Tandaan natin ha, hawak pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung power. So kaya pa niyang kontrolin itong hearing diyan sa Senate. 'Di ba? Kaya nga etong sila Senator Ping Lacson, grabe na lang kung magdepensa na walang kinalaman ng executive dito sa issue ng flood control. 'Di ba? Ganun yung ano nila, yung kanilang narrative doon sa Blue Ribbon Committee. Pero Ngayon, kung wala kang mabigat na ebidensya, papaano mo ngayon makakasuhan at mapapanagot itong si Martin Romualdez kung sa hearing pa lang ng Blue Ribbon Committee kinakat at pinuputol na nila. saka Diba? ano to, Mm-mm. ang hindi kasi yung messaging nila sa mga tao patungkol kay Bangag, yung involvement ni BBM do sa flood control project na parang santo na walang kasalanan, malinis. They outrightly vindicating BBM against any involvement. So, ang pangit ng ganun eh. Yung that messaging, okay? So, ang pangit ng ang pangit ng nire-reflect sa Senate that supposedly the Senate is a separate and independent branch of government. And part of their mandate is to have oversight. Oversight function nila yan eh. And then, here you are, you have this kind of oversight function to dictate the balance of power. Itang ina ang pangit no, brother, kasi lumalabas na nakikipag-kontsabahan ka sa executive to make a cover up and whitewash of the case. Saka lastly, no, tama ka, no, yung about dun sa ICI, saka yung sinasabi nila na yung yung pagiging decisive nila sa pagsukpo sa pagnanakaw sa flood control sa ano nangyari sa 18 Marines. Nasaan na rin si Gutesa, which is si Gutesa is tinatago ni Martin Romualdez. Ilabas niyo si Gutesa. At itong 18 Marines, isama nyo sa Senate. Diba? Kasi kung hindi nyo isasama yung sa Senate yan, at yung affidavit nila hindi nyo isasama sa investigation, so talagang nagpapakita lang kayo sa taong bayan na wala maaasahan sa inyo. Especially you, Pepsi Paloma and Pinky Lacson. And I think by the coming of 2028, and this is the time for the people to have the uprise against you. Nako, ewan ko ba Pinky ko makapagtago ka pa ulit. Kasi the thing that you did to your fellow senator
Bato de la Rosa, eh, it will be the same again, be applied to you. Magtatago ka na naman at hindi ka na makakapagtago this time because alam na ni VP Sara kung saan ka nagtago, kupal ka. Eh talagang ano, um, eh, baga ano to, last na lang, ano, sa kanilang career para sa politika, it's just only, they're annotating their career with a strong exclamation mark, with the word, with the two, with the one phrase, the end. Ganun ang mangyayari sa kanila. It will be the end of them. Yeah. Ngayon sir, Sir Misterio, sa nakikita mo sa ginawa nito ni Martin Romualdez na para bang nilalaglag niya na itong si BBM. Nakikita mo na parang nagkakaroon na ba ng wala ng Nilalaglag niya si pundasyon itong BBM? administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi Nilalaglag niya si BBM? naglalaglagan na sila eh. Yeah, I'm sorry, nilalaglag niya si BBM? Yeah, may parang ganun na. Kasi di naman directly na binabanggit doon sa mensahe ni Martin Romualdez na ang may kasalanan ay executive pero ganun yung lumalabas ngayon. Kasi nga meron kasing issue 'di ba doon sa ombudsman dito kay Boying Remulla nang kakasuhan nila itong si former Senate President Chis Escudero at itong si former House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? At kanina may nabasa tayong balita na sana papunta ng Singapore etong si Martin Romualdez pero hindi nila pinayagang lumabas ng bansa. So ngayon naglabas ng message itong si Martin Romualdez na sinasabi niya wala akong kinalaman dito, mabait ako, biktima ako dito, parang ganun yung sinasabi niya. My God. At ang point out niya is ang budget ay hindi inaaprubahan ng House Speaker. Ang nag-a-approve niyan ay ang presidente. So ang budget ay unang-una nagsisimula sa executive at matatapos sa executive din. So ganun yung pagkakalatag ng kanyang mensahe para palabasin na ay hindi ako may kasalanan dito, biktima lang ako. So far, doon sa messaging niya about doon sa budget deliberation procedure, somehow on point, tama naman siya. It starts with the executive and also end with the executive. However, there is a medial meron niyang pinagdadaanan na stages, at ang medial na yan is Congress, both houses of the Congress, the upper and the lower house, may involvement dyan. Okay? Remember paano nila pinagbutuhan yan. Remember paano nagkaroon ng mini committee. Putang ina, may mini committee pa aside from the committee, no? The main committee, mayroon pang mini committee. So it is really obvious that they cannot tell to everyone, to the people, that they themselves have no any participation. No. May dagdag lang ako, Sir Misterio, galing dun sa message din ni Martin Romualdez na sinasabi niya na tinira niya rin si Toby Tiangco eh. Kasi 'di ba nga ang tinuturing ng Toby Tiangco na mastermind si Martin Romualdez, kasi sabi ni Toby Tiangco hindi naman magagawa ni Martin Romualdez yan na walang ni Saldico na walang kumukumpas sa kanya. Ngayon, sabi ni Martin Romualdez doon sa mensahe niya, bakit daw tinuturo niya yung House Speaker? Nung panahon daw na yon, Vice President, ito si Toby Tiangco ng appropriation. So, nagtitirahan na talaga sila dyan. Vice Chairman ng appropriations. Okay. Tama naman siya, tama si Toby Tiangco. At doon na, pero actually, si Toby Tiangco at saka si Martin Romualdez,
parang napagkakarinig at pagkakalam ko, matagal na silang kaiduaan si Galot. Meron na way prior to the ano yun, midterm election. Meron na silang si Galot. Pero mas tumindi na nga lang. Pero hindi kasi binanggit ni Martin Romualdez yung allegation ni Toby Tiangco na merong small committee aside from appropriation. Isa pa nga yun. 'Di ba? Na yung sa small committee na yon, after yon ng BICAM. 'Di ba? Naalala mo yung Sir Mysterio? Oo, Hindi niya naalala ko. binanggit. Naalala ko nga yun. Kaya kayo nabanggit ko yun, meron kasi silang created na subcommittee o mini committee. 'Di ba? Kaya doon kasi nangyari yung insertion eh. Yung nagkaroon ng mini committee na yan eh. Wag kami. O nasaan yung minutes of Oo. meeting ninyo? Itinatago-tago nyo. Ano ba talaga napagkasunduan ninyo? Tapos sasabihin pa ni Kimbo na ang nag-insertion niyan yung mga technical, yung mga fill in the blanks. My goodness. Huwag kami gawing tanga. Ha? Diba? Bakit nilang ano yan? Ubusin yung perang ng tambayan tapos ang magpapakita sila anghel-anghel ngayon. 'Di ba? Oo, nangihinayang Dati, ako, brother, no? nakaraang taon, ang taong bayan naghahanap ng magsasalita, naghahanap ng sagot. Ayaw nyo magsalita. Tapos ngayon, sasabihin yung mga anghel kayo at mga biktima kayo dyan. Alam mo, Di ba? alam mo, Tapos ang nangihinayang ebidensya, papunta at paturo sa inyo. Di ba? Hindi naman kayo nagsasalita. Hindi nga sila lumabas sa mga hearings eh. Di ba? Sabi nga ni Marcoleta noon, imbitahan natin si Martin Romualdez. Di ba? O, anong ginawa? Hindi naman inimbitahan na ni Ping Lacson eh. Ayaw rin imbitahan nila Tito Sen. Kasi magkakaroon daw ng ang pinangahawakan nila parliamentary courtesy. Eh ngayon hindi na siya House Speaker. Mm-mm. 'Di ba? Eh ang reason naman ni Marcoleta, trillion na yung nawawala sa pera ng taong bayan. Tapos magtatago kayo doon sa issue ng parliamentary courtesy. O ngayon, paano maiimbestigahan 'yan? Etong ginagawa nila ngayon na revelation na laglagan ko no. Eh wala nang hearing ng Blue Ribbon Committee, nakapending pa rin hanggang ngayon. Ang sa akin Tandaan lang, natin, sabi ni Ping Lacson, Oo. hindi siya magsasagawa ng hearing kapag hindi pa siya nakakakuha at nakakalap ng kompletong pirma doon sa kanyang partial report. Doon sa partial report ng BRC, kailangan doon makakuha siya ng 6 na pirma ng mga senador, yung mga members ng BRC. May tanong ako dyan. Nga- Ano bang hinahabol dyan ni Ping Lacson na mapirma yung partial committee na yan? Oo. Ano? Ang ano yun, Sir Mysterio, ganito. Ngayon, kapag nakakalap siya, ngayon na, meron ng 6 na pumirma. Dati 4 lang eh. Pero may nadagdag ng 2. Yung isa, si Tito Sen, yung Senate President, at yung Vice Chair ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo. So, yung 4 na yon na dagdag pa si Ping Lacson, si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, at si Risa Ontiveros. So, kailangan pa nila ng 3. Kailangan kasi siyam yung makuha nila. Ngayon, kapag nakuha nila yung siyam na pirma na yan, ilalagay, pwede na nilang pagtalunan dyan doon sa plenary. Ngayon, pwede naman siyang baguhin eh. Pero ang siste kasi, once na nakumpleto na yung pirma ng siyam doon sa partial report na yon, eh mahirap siyang baguhin. Do pwede, pero napakahirap na siyang i-edit at baguhin. Bakit? Kasi magre-reflect yon doon sa mga senador na pumirma sa Blue Ribbon partial report na yan. Magkakaroon ng ibig sabihin, yung mga senador na pumirma doon, hindi nyo binasa yung report na yan, pirma kayo ng pirma, tapos ngayon babaguhin natin. Ganun. Kaya nga, di ba, nag-pronounce na etong si Amy Marcos na hindi siya pipirma doon. At yung ilang mga minority, hindi rin pipirma, like Robin Padilla, na kasama sa BRC. Si Marcoleta kasi, hindi siya member ng
ng BRC. As doon sa nakita ko kasi hinanap ko yung pangalan ni Senador Marcoleta kung member ba siya ng BRC. Hindi pala siya member ng BRC. So, Si nabigyan lang President siya ng Blue Ribbon ng copy Committee. of report kasi actively nagpa-participate itong si Marcoleta doon sa issue ng flood control. Kaya itong minority, gumawa sila ngayon ng sariling report nila. Na ito yung totoo kasi ito yung kasi doon sa nakikita nila ng minority doon sa report ni Ping Lacson, pili lang. 'Di ba? Kaya nga ang natukoy lang doon, sino lang ba? Bong Revilla. O other than that, sino pa? Mga contractors, Diskaya, at yung ibang opisyalis ng DPWH. Pero ang question doon, nasaan yung mastermind doon sa partial report na ginawa ninyo? Nasaan yung mga pinagsasabi ng mga Diskaya? Nasaan yung sinabi ni Orly Gutesa? Ayun yung hindi nila nakikita. Ngayon, hindi pa natin makita yung buong partial report kasi nga, hindi pa pumipirma. Parang gumagawa kasi ng kondisyon itong si Ping Lacson para wag lang matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee na napaka-imposibleng mangyari kasi nga ayaw nga pirmahan ng mga senador. Ayun. So, paano ngayon maiimbestigahan si Martin Romualdez kung ayaw nilang ituloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee? Yun, doon nagkakaroon ng problema. O, aasahan ba natin yung ICI? Wala ng ICI. O, sino ngayon mag-iimbestiga na? Teka, sige lang. Speaking of ICI, akala ko ba that they really wanted to run after those involved in the corruption of this administration? Kasi there was this plan. Naghahain na nga, di ba? Baga ginawa pang priority bill ni Bangag ang ICI. Nasaan na yung ICI? Nasaan na yung ICI? Di ba? You are planning to have a law. Gagawin nyo ng institution itong ICI para mahabol at mapunduhan. Nang sa gayon, meron talagang say ang ICI sa pagpapakasa at magkaroon ng kapangyarihan. Okay, para magkaroon sila ng contempt order sa mga hindi dadalo ng investigation. Pero nasaan? Nasaan yung sinasabi ng ICI? Ba, huwag nyo kami binibiis. Nakaka-visit talaga. Oh. Kaya nga ako, I doubt it, Sir Misterio, na siseryosohin ni Pangulong Bongbong Marcos itong sinasabi ni Martin Romualdez. So darating yung nagtingnan nyo sa mga darating na mga araw pagdating sa issue ng flood control. Ano lang yan, kunyari ilalaglag si Martin Romualdez, laglag natin, ganyan. Kasi kailangan meron silang maituro na masterminds Kailangan may maiturong mastermind. Kasi ngayon, hindi kontento ang tao doon sa ginawang investigation. Hindi kami kontento, Senator Bong Revilla lang yung nakakulong dyan. Yung mga si Diskaya lang yung nakulong dyan. Kasi hindi yan magagawa nila kung wala yung tao sa likod nila na malaki. So, meron talaga dapat. Ngayon, nakikita natin sa approval and trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa issue ng flood control, napakababa talaga. 'Di ba? At kailangan nilang makuha yung sentimiento ng taong bayan na makonvince nila tayo na meron silang ginagawa talaga hinggil sa issue ng flood control or sa corruption. Ngayon, kailangan nilang may maiturong mastermind. So, ang gagawin nila, ituturo nila si Martin Romualdez na mastermind. O, tapos, bandang huli, acquitted. Di ba? O, ngayon, nagalit lang tayo, na-stress lang tayo, tapos bandang huli, magkakampi pa rin pala sila. Yeah, ako sige Kasi lang. I doubt it maglalaglagan yan. Kasi pag maglaglagan yan, kung pareha silang may hawak na mga matitibay na ebidensya, tingin nyo maglalaglagan sila. Oh. Yeah, Baka mag-anuhan na lang sila, magbarilan na lang sila kaysa magsalitaan diyan. 'Di ba? Okay, given na hypothetically speaking, napakulong si Romualdez. Okay, napakulong si Romualdez thinking that he can persuade the people by getting Romualdez behind the prison bar, 'di ba?
And the question is, mape-persuade ba nila yung talagang tao? Mape-persuade ba ni Bangag yung perception na malinis siya, wala siyang involvement, at tanging si Romualdez lang ang may kasalanan? Sa akin hindi eh. Kahit anong gawin niya, kahit sinong ipakulong niya dyan, kahit sinong sabihin niyang siya yung mastermind, the people will never change their mind because nakita natin yung gara palang pagnanakaw. Paano nakalusot ang isang pinakamaruming budget sa kasaysayan. Paano nakalusot ang 13 pages filled with fill in the blanks na that these fill in the blanks have been the ground for the insertion, di ba? Dito nag-umpisa eh. So hindi, he will never persuade people to believe him, promise. Ha? Kaya ito nga sa tingin ninyo, tataas pa yung ranking survey ni BBM. Dumagustos na nga eh. Sadsad na nga eh. Because people Totoo yan, Sir Misterio, na mahirap talagang mapaniwala pa nila BBM, ni Martin Romualdez, na wala silang kinalaman dito. Mahirap. Lalo pat sa ganitong ginagawa nila sa mga investigasyon na nililigaw nila yung mga tao. 'Di ba? Kasi kung totoo talaga na ang puntirya talaga at wala silang kinalaman sa nakawan na nangyari sa government natin at sila talaga sincerely na sila yung nagpasimula ng investigasyon, di sana tuloy-tuloy yung investigasyon. Sinabihan na nila itong BRC, oy Ping Lacson, kumilos ka na dyan, wala kang ginagawa. Pero may ginawa ba? Wala. Nakatago sila na, hindi, ibang branch yan eh. Hindi namin pwedeng pakialaman yung gawain nila eh. Kasi executive, presidente ka ng Pilipinas. Di ba? Presidente ka ng Pilipinas, nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Kumbaga, ikaw yung pinakamataas na official of the land. Kaya mong sabihan, yung Blue Ribbon Committee, total mandato mo naman bilang presidente na malaman yung katotohanan sa likod ng corruption issues na yan. So, pwede, di ba? Pwede mo na sabihin, ituloy mo na, wag mo nang ipending-pending yan para matapos na tayo sa issue ng flood control. Mapanagot na lahat ng mga dapat managot. Ang problema, hindi ganun ang nangyari, di ba? Si Raja lumabas. Oh. Ay, kunin mo yung pera. Tumakas si sakit lang. Tumakas si Raja doon no. Tumakas yung pera. Pumili na naman ng chichirya na to. Ay, nako. Anyway, talagang Yan, sige. Pero okay. Are we done with this discussion? Si pangalan nito? May bago tayong akyat, Scorpion. Hello, Scorpion. Good evening po. Good evening. Go ahead po, ano pong POV natin? Unang-una yung nag-umpisa talaga na nakita yung mga ganyang galawan nila. Nasabi na ni BP Sara na mayroong mga insertion doon sa mga budget na may mga request inter-department o by agencies o anong government pa. Doon na nalaman ni BP Sara na disclose, hindi man lang binigyan ng atensyon sa management o sa government. Dapat yun na naumpisahan. Was nung pagka-resign niya ng secretary ng Department of Education, 'di ba? Parang nagpa-interview siya dun sa GMA7 na sinasabi niya na yung budget ng Pilipinas, dalawa lang yung nagdidesisyon. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ayun yung sinasabi niya eh. 'Di ba? So nakita natin based doon sa mga oral argument, no? May punto talaga. Yung sinasabi na yon ni BP Sara. Meron. At kakauntsaba din nila diyan
as per Supreme Court, kung napanood niyo yung oral argument doon, na may accountability rin talaga yung executive pagdating sa budget, 'di ba? Kaya nga ayun nga yung sinasabi natin na hindi pwedeng maghugas kamay o magmalinis hangga't hindi pa natatapos talaga yung kabuuan ng investigasyon. Kasi nga, unang-una, ang budget nagsisimula sa presidente. Kaya nga ang tawag, 'di ba, presidential budget, presidential plan, lahat ng nangyayari na mga programa ay batay sa plano at kagustuhan ng pangulo. Ngayon, kung nagbumahan ng mga ayuda diyan, gusto ng pangulo 'yan. Hindi ayun yung ayun yung pinakapunto doon sa budget, no? At sa bandang huli, ang pirma pa rin diyan doon sa bill or do sa GAB, 'di ba? Sa General Appropriation Bill ay ang pangulo bago siyang maging GAA, General Appropriation Act. Ngayon pag naging act na siya, ayun na yung i-implementang budget sa buong taon. Ngayon, the president has a power to veto any insertions or any projects na hindi included doon sa tingin niya na plano niya sa bansa natin. Kaya nga yung sinasabi natin, hindi lang to Martin Romualdez or House of Representatives kasi sila yung gumawa ng budget eh. Hindi lang 'yan. Kayo ba eto siguro mag-vox populi tayo, total marami tayo dito. I-comment nyo diyan sa ibaba. Naniniwala ba kayo na itong si Pangulong Bongbong Marcos o kaya itong si Martin Romualdez ay mga biktima lamang sa nangyaring corruption? Kumbaga sila yung fall guy o sangkot sila sa nakawan na nangyayari sa government natin. I-comment nyo dyan sa ibaba. Yan. Go ahead, sir. Baka may sasabihin ka pa, sir Scorpion. Yun lang. Tama yan. Tamang observation yan. Ano ito, no? Speaking of Bito, no, Bito, comparatively, sa panahon ni Tatay Digong, let me give a strike comparison between them, no? Tatay Digong and BBM. Panahon ni Tatay Digong, may napansin ako, may nabanggit siya that he vetoed 90 billion pesos. 90 billion ang binito niya. Actually nga, nagkaroon ng almost ng sinasabi nila na constitutional crisis because nagkaroon ng clashes between the executive and the Senate. Ang sabi nga ni Tatay Digong, this was the threat, no? Okay, kung hindi nyo aayusin yan ang budget niyan, I will magre-reenact na lang tayo ng budget. Doon na lang tayo. We will do the reenactment. Let's see kung anong mangyayari. Nabito. Correct. Kasi 'di ba, alam naman natin president hindi talaga niya pwedeng i-edit kung ano man yung nilalaman nung budget na ipinasa ng Congress, yung GAB. 'Di ba? So kung halimbawa may gusto siyang pabago diyan, ang gagawin niya, ibabalik niya yan doon sa Congress. At sila yung mag-aayos niya ng amendments, 'di ba? Sila yung gumagawa ng amendments eh. So ibabalik niya yan doon sa Congress tapos pagbobotohan uli. Ganun. Ngayon dahil nga inaprubahan yung budget, 'di ba? Nagpakasasa sila. May tinanggi ba nila nung panahon nung katulad nung nakaraang taon na namigay sila ng mga ayuda na hindi to kasama sa aming plano. Ayaw namin to. Pero sinasabi nila nung nakaraang taon na kung di dahil kay House Speaker Martin Romualdez, wala tayong ayuda. 'Di ba? Pinagmamalaki niya yung mga proyekto na yan last year eh. O ngayon dahil may issue na yan, yung mga unprogram na yan. So, di ba? Madagdag ko nga doon sa sinasabi ko kanina, it's also about Bito, no? Madagdag ko sa sinasabi ko kanina, pagdating naman kay Bangag, no? Nasa kalagitnaan na ng penalty ng GAA, agap to GAA. Yeah, when he's about to sign, hindi niya ba nakita na lumobo ang kanyang unprogrammed fund to 100 billion pesos sa Office of the President? Tapos pinalusot niya lang. And then, the audacity of that president claimed
that he is innocent dun sa insertion na nangyari. What the heck? You can never say that. You were not alone when that law signed, because may mga kasama kang may mga kasama kang finance team, economic team kasama mo, you're with you who studied, analyzed, reviewed yung GAB na yan. Huwag mo sabihin na basa mo yung 4,000 plus pages into one night setting. Mas mabilis ka pa doon sa record holder na fastest reader alive na set ng Guinness. You're making yourself so stupid, bangag. Believing that we're going to believe your lies. No. You can never excuse yourself. Kasi alam mo yung pinipirmahan mo. Okay? You should know. Putang ina. Yeah. So, yun, kaya lang naman tayo nag-live. Gusto lang natin sabihin na hindi sila excuse. Kahit na sabihin nilang biktima sila, kuno na naituro lang sila, ganyan-ganyan, sila yung fall guy. Hindi kayo fall guy. Kayo dapat talaga yung mga sumagot niyan kasi kayo yung mga officials noon na nag-aproba ng mga budget na yan. No. Diba? Okay. House Speaker, may pirma ka rin doon sa GAB. Pumirma ka rin doon. So alam mo yung nilalaman nung budget na yan. Diba? House Speaker ka nun eh. Imposible naman di mo alam kung ano yung laman ng budget. Congressman ka nun eh. Aside sa pagiging congressman, House Speaker siya. Diba? So alam niya yung laman ng ng ginawa nilang amendments doon sa budget. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na fall gay kayo. Hindi kayo fall gay. Kayo talaga dapat yung sumagot niyan. Dapat noon pa, nung merong pang ginagawang mga hearings. Ang problema ngayon, sino makikinig sa inyo ngayon? Sino pakikinggan ng tao ngayon? Anong kwento ang pakikinggan namin kung wala ng hearing na kinakandak ngayon? Diba? Yes. So paano pa namin malalaman na yung kaso-kaso na plunder na yan kay Martin Romualdez ay totoo? Na kunyari, nilalaglag si Martin Romualdez, wala ka naririnig ang taong bayan sa mga investigation. Yun yung problema natin ngayon. Di ba? Isa pang stupidity ng mga kalaban natin sa politika, itong pula at ang pink na to. Instead of focusing on the previous problems, previous scandals arising from the corruption, hindi nakatuon sila sa impeachment ni VP Sara. When in fact, this is only about 125 million pesos. But yet, pinalampas nila yung 1.6 to 1.9 trillion pesos squandered funds. Nasaan na? This is not joke. We're talking about trillions. Napakalaki ng difference nyo sa panahon ni Gloria Arroyo. Dati sa panahon ni Gloria Arroyo, barya-barya lang. It seems, you're making it seem that yung corruption during the time of Gloria Arroyo is like a barya to you guys. Because yung nakuha nyo, billions, trillion pera. Pero kay Gloria Arroyo, barya-barya lang, billion. Oh, 'di ba? Hindi nga nasagot ni Solicitor General doon sa Supreme Court oral argument. Nung pinakita na mas mababa yung insertions, 'di ba? Nung panahon ni PRRD kumpara mo doon sa ibang mga presidente. 'Di ba? At ngayon kay BBM na sobrang taas nung mga insertions. 100 billion Diba? yung sa opisina niya lang mismo 100 billion yung dumagdag So, huwag mo sabihin hindi ka involved. Nakaka-visit eh. Kasasabihin pa niya yung mga kongresista na hindi naman, parang ang dating kasi doon sa mensahe ni Martin Romualdez, wala kaming kinalaman dito, even yung Congress, wala kaming kinalaman, ganyan.
Utik pa tapos yung 'di ba, nilaspag-laspag niyo yung budget Kaya ng Pilipinas. ang Pinakinabangan niyo na para sa political career ninyo, sa 'di akin ba? man lang Para no, pagandahin yung mga imahe ninyo. Sabihin niyo wala lang, 'di ba? oh, ayun no, kung narinig mo na sa akin to no, pero mapatagal ko na to nababanggit sa mga live natin eh, sa ating mga DDS, na ang binabanggit ko palagi, number one, to save money, number two, to prevent further corruption from the lower house, i-abolish ang lower house. Pangalawa is, kung sakali hindi ma-abolish, ilipat ang power ng pagde-deliberate ng budget doon mismo sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management. Thus, doon lang, kasi doon natin maiiwasan ang pag-insertion at napakadali siyang ma-audit kaysa doon sa 316 congressmen na i-audit ng COA. Do we have the manpower to oversight these numbers of representatives doing the corruption? No. So it's easy to have an oversight if there is a sole discretion of DBM to deliberate the budget for the cabinet department position. Wala eh. Kasi many would tell me, ay di nawalan ng ng equality, nawalan na ng balance ang ang kapangyarihan ng government between legislative and executive. My God, iisipin mo pa ba yung balance of power or yung masisigurado mong wala lang mananakaw? Because we have this one department what will take care the deliberation of the budget. And it's really easy for us to oversee the matters in DBM. Diba? Mas madaling i-oversee yun eh. Kaysa yung i-oversee mo yung kada isang 316 congressman, titignan mo yon. Do we have the manpower? O, kulang na kulang ang manpower ng COA eh. Kalokohan. Totoo yan, 'di ba? Sobrang kasi, ang ginawa kasi nila, at tayo naman naniniwala tayo in every administration there is a corruption. 'Di ba? Ang problema kasi sa panahon ngayon, may corruption din, may issue. Pero yung corruption kasi na to, garapalan na talagang affected ang mga Pilipino sa ginawa nilang corruption. For example, yung flood control anomalies na yan, o ilang namatay doon sa Cebu. 'Di ba? At sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan nung pagbaha ng mga bagyo. 'Di ba? Ang daming nasirang ari-arian. Ngayon na may oil crisis tayong kinaharap. O ano nangyari? 'Di ba? Wala silang maibigay ngayong subsidy or may nagbibigay sila ng cash assistance. But hindi yung katulad nung nakaraang taon nung election na talagang bumuhos talaga yung mga biyay. Pero ngayon parang hirap na hirap ang government natin na magbigay ng ayuda sa mga natin, sa mga ayuda, subsidy sa mga drivers natin. At ito, drivers pa lang yan wala pa yung mga directly affected talaga ng ng oil crisis na sinasabi nila. Kasi ako Sir Misterio, hanggang ngayon hindi pa ako naniniwala talaga na dapat talagang mayroon tayong oil crisis. Kasi for the past hearing na naririnig natin, ang laging pinag-uusapan nila ron is oil crisis, VAT, etc., ganyan-ganyan. Pero hindi kasi nila sinimulan sa umpisa eh. Ang kagaya ng sinasabi ni Marcoleta na dapat ba talagang tumaas na agad yung presyo, sumirit ng ganong kalaki yung presyo. Gayon na meron pa naman tayo nakukunan na mas mababa pa na presyo ng langis sa ibang bansa. May pagkukunan tayo at napakalapit lang. 'Di ba? So, yung corruption na ginawa nila, nakaapekto 'yon sa pamumuhay nating mga Pilipino. 'Di ba? Sobrang sabi nga, garapalan to, harap-harapan tayo, naninanakawang ka tapos wala tayong magawa sa pagnanakaw nila. Ang tanging nagagawa natin, mag-voice out tayo, and sooner or later, in the right time, kung kailan
siguro makapag-establish tayo ng isang leader na talagang pananagutin tong mga to. Sana pag nanalo si VP Sara at totoo siya dun sa sinasabi niyang pananagutin niya, i-all out niya talaga yung laban kontra sa corruption. Balikan niya to kasi hindi to katanggap-tanggap sa mga Pilipino, di ba? Actually, Go ahead, sir. meron akong idadagdag doon sa sinasabi mo, meron akong comment doon sa sinasabi mo that corruption happens in every administration. Okay, but there is a slight comparison between Duterte and the rest of the past administration, including the present administration. And what is that? The presence of corruption in the past administration up to the present administration, excluding the Duterte administration. Ang difference niya is number one, yung corruption happens from top to bottom. From top to bottom, it happens everywhere. Putang ina, garapalan na, sobra. But dun sa panahon ni Tatay Digong, okay, let's say, hindi ko may excuse si Tatay Digong sa time ni Tatay Digong because ang corruption, seemingly, it only happens from the bottom. At most, baka sa middle part. Pero it never happens na umakyat yan sa Congress, umakyat yan sa Senate, umakyat yan sa even in the executive. Hindi umakyat eh. Kasi bakit? Number one, banta sarado yung budget eh. Yung insertion talagang hindi napapalampas eh. At saka pangalawa, during the time of Tatay Digo, meron tayong sinasabi na Anti-Corruption Committee, PSCC. So that alone, ay PSCC, meron silang tinitingnan na isang image na kinatatakutan nila. Oh, putangin na, may PSCC. Anytime, baka maano ako. I remember the story of Belica when he told this story that halos lahat na ng kongresista is trying to approach is trying to approach his office to convince them, to convince Belica to exclude them from their report. Or bagay isa pa nakikiusap pa na vouching for other congressmen. Palampasin mo na to si tropa ganito kasi ganyan. Tapos di ba there were also an attempt na pati si Tatay Digong in-approach para makipag-usap kay Belica. Diba? Kinuwento ni Belica yung mga ganong situation. Sabi niya, do your job. Rest back akong bahala, ako yung maging rest back mo. So, supportahan kita. Pabayaan mo na sila kahit sinong maadamay diyan. Wag mo na wag ka na mag-alala pa. Ganun ang level ng corruption that happened in the time of Tatay Digong. Ang laki ng comparison eh. So, talagang talagang very disappointing talaga, promise. Sa ibang bansa, Sir Misterio, ayon to sa mga negosyante, sabi nila, sa ibang bansa, may mga corruption issues din. But yung mga officials kasi nila, once they corrupt, mga 20% lang. Pinakamataas na yun pinakamataas na yung 20% corruption na ginagawa nila. But sabi ng mga negosyante, dito sa Pilipinas, may corruption din. Pero ang mahirap, hindi 20%. 20% lang yung naiiwan sa tao at 80%, 70 to 80% kinukurap nila. Yun yung problema dito sa bansa natin. Garapalan yung corruption. Siguro, panahon ni PRRD, merong corruption din eh. 'Di ba? Meron niya siguro yung mga yung mga hype, kunyari yung mga overpricing, mga ganon. Siyempre, ayun, mahirap hanapin. Malaman yun yung mga overprice 'di ba? May mga ganon din siguro, pero mga minimal lang siya. Kasi pansinin mo naman doon sa oral argument na napakaliit lang ng porsyento ng mga insertions doon sa budget eh. Unlike in other president
na ano nila, na mataas talaga yung insertions ng unprogram. Dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kita natin sa oral argument na napakataas nung unprogram ano na yun na unprogram projects nila or mga inilaan nilang mga budget, 'di ba? So, kita natin dito sa ngayon na nakikita natin at nararamdaman kasi ngayon ng Pilipino yung epekto ng korupsyon. 'Di ba? Ngayon kung bulag ka pa, hindi ka gising, 'di ba? Kasi during PRRD time, kung pag-uusapan natin, compare yung dalawang administration, PRRD and Bongbong Marcos. O PRRD nakaranas din ng crisis which is nagkaroon tayo ng total lockdown. Even the economy, talagang close talaga. Halos lahat, di ba nasa bahay lahat ng tao? Wala talagang pumapasok sa This is global. government natin. But Sa global hindi phenomenon. napatid This is a global hindi phenomenon. napatid yung pamimigay ng mga ayuda at hindi na napatid yung pagtulong sa atin. Kasi ako, even me, na hindi naman ako DDS and Duterte supporters na all out na ganyan. At yung kahit hindi ka Duterte supporters, nabibigyan ka ng tulong galing sa government. But this time, mayroong krisis, hindi tayo totally lockdown na kasi may ekonomiya pa rin tayong gumagana. Mm. Tingnan ninyo, hirap na hirap silang magbigay ng ayuda dito pa lang sa mga drivers natin. Hindi pa lahat yan. Take note, hindi pa lahat. But during PRRD, lahat ng tao. Sa akin lang, no? Di ba? This is, actually, itong mga liberal party, itong mga dilaw na, itong mga makabayan, I think, if they really want to stay longer in the politics, if they really want to win the hearts of people, as majority people, I think this is the best time na sila yung kikilos to pin down this administration at sabihin, patalsikin dito si Bangag. Kasi dyan lang this is the only way for them to win our hearts to convince us, pro-Filipino pala kayo, ganyan. But hindi talagang, kahit sila pa mismo, sila pa yung sila pa yung umahawak ng mga critical position that will make decision for Bangag. For example, what is the critical position na hinawak ng pinaka most critical position dalawang position Yes. most critical position, finance, Department of Finance, at naging executive secretary, isa lang yan, Rap Recto. Sino ba si Rap Recto sa politika? Di ba dilaw? Naghepa na nga mukhang hepa na nga to si Rap Recto dilaw na dilaw. So thus, kaya ako nasasabi na talagang nakikinabang sila silang may hawak ng pinaka-critical na posisyon Wag nyo kaming gagawin. Agree ako dyan, sir. Kaya nga ngayon, yung ginagawa nilang mga narrative, propaganda, parang hindi na sila nag-iisip na yung mga ganong strategies are not effective doon sa tao. Kasi ang tinitignan kasi talaga ng tao ngayon, resulta doon sa mga sinasabi ninyo. 'Di ba? Kasi lahat naman yan is all about propaganda, publicity. 'Di ba? Para ma-attract mo lang yung audience doon sa mga sinasabi nilang narrative, which is hindi na effective Kasi unang-una, sabihin nila, tumutulong kami, ganyan-ganyan. Ang questioning ngayon ng tao, nasaan yung tulong nyo? Bakit hindi namin maramdaman? Bakit wala rito? Bakit hindi nakarating sa amin? Bakit wala kami niyan? Bakit sila lang meron? 'Di ba? Ang tao ngayon, ang hindi napapansin ng mga politikong ito, na hindi na effective sa atin yung propaganda nila. Siguro noon pwede, nung wala pang social media. Pero because of social media, na nakikita natin yung ibang perception at ibang mga pangyayari, nagkakaroon ngayon ng choice ang tao na pwede palang ganito pwede palang ganyan Meron pala akong kaparehas ng paniniwala, hindi lang pala ako ganito Nailalabas ng tao yung kanyang saloobin at opinion na ito naman yung ayaw na ayaw nung iba. 'Di ba? Yung katulad niyan, may against sa atin dito na sabi nila,
ay hindi pwede yan, bawal yung kwentong barbero, bawal yung kwentong haka-haka. Alam mo, when we talk about politics, that's all haka-haka and theory. Di ba? Kasama yan Ano doon. man, ano mang haka-haka But, namin yan. Ah, Pero kami, but ang maganda lang kasi Sir Misterio, ang babasihan kasi natin sa mga kwentong propaganda at kwentong politika, kung ano yung mas malapit sa katotohanan. yes, Kung ano yung yes. mapapakinabangan natin at nararamdaman ba ng taong bayan. Kasi mauuwi tayo doon sa usapin na nararamdaman ba siya. Pag Correct. hindi siya nararamdaman, edi walang kwenta. Kahit magpropaganda ka dyan, walang kwenta. Hindi patok sa masa yung palabas mo. Parang, sige, panalo sila sa narrative kasi meron silang makinarya. Nasa kanila yung pera, nasa kanila yung media. Panalo sila sa narrative. Kagaya niya, no, na pag-uusapan yung mga kwento nila. Pero ang question diyan, hanggang saan yan aabot yung kwento na yan? Yung effect ba niyan makapagtatanggol doon sa accountability nila, or yung sa perception ng tao na wala silang kinalaman? Hindi eh. 'Di ba? Isa pa nga, no? Hindi naalis pa rin sa tao yung sa perception ng tao na wala silang kinalaman kasi kayo yung mga opisyales that time na pumirma diyan. Wala ka dyan. 'Di ba? Mm. Hindi maalis 'yun sa taong bayan na may wala silang kasalanan. Meron at meron. Kahit sa inyo pa lahat ng propaganda. 'Di ba? Go ahead, Sir Mysterio. Nagbabayad ako. Pasok ka dun. Ah. Anak ko Hello, Sir Mysterio. Go ahead. Nag-aaksay ng tubig, bukas ng gripo. Alam mo, brother, gripo ko ngayon, umabot ang 1,000. Putang ina. 1,000 plus ang gripo ko ngayon, yung tubig. Kaya ang mga anak ko naglalaro ng tubig eh. Ay nako, sumasakit talaga ang ulo ko. Sorry. Sorry. Actually, kasi sabi dito, galingan pa daw natin yung pag-explain. Hindi kami nag-explain dito. Never kami Kaya nag-explain. saka hindi. No, ano lang kami, we're just talking about politics. No, kung ano yung mga strategies. Yan lang yan. Sa akin, Good. nag-i-explain tayo pero hindi tayo nangukumbinsi. Yun lang sabihin mo. Nag-i-explain tayo pero hindi tayo Yeah. nangukumbinsi. That's better. Oh, so We are not mas here right to term. Okay, convince fine. them. We're not here to convince them, but we are explaining and we are separating the lies, the truth from the lies. Okay? We are just enlightening people from the propaganda. Yun eh. Enlightenment, explanation, education, nasa atin yun eh. Pero sila yung mismong sila yung mismong kwentong barbero. For example bigyan kita ng example. Pantakin mo sa kay Madriaga, yung statement ni Madriaga umabot pa to the point na pati ba naman yung academic performance ni VP Sara sa law school inungkat pa yun. What is the relevance of that kind of horse horse story? Anong relevance nun? Kwentong kotsero. Anong relevance nun doon sa impeachment complaint? Yun yung sinasabi ng propaganda eh. But not us, o mga DDS. We are not into propaganda eh. Iibin nga yung Pumasok ka doon. Pumasok ka doon. Sipag nila, no? Saan? So, yun na nga, no? Wala naghahabol Kumbaga, sila ng kota tayo. brother eh. Nararamdaman nila yung gutom, yung crisis. Na mere fact na nag-aaksaya sila ng comments dito sa comments. Yun yung sir, no? Tama yung sinasabi mo. We're explaining or nagkukwento tayo rito, ganyan. But hindi natin ipinupush sa tao na paniwalaan tayo. Yes, we're No? not Kaya yung mga convincing against sa amin, huwag kayong matakot kasi hindi naman namin kayo pinupush na maniwala sa sinasabi namin. them.
'Diba? We're just talking about something na pwedeng mangyari or pwede namang hindi siya mangyari. Ngayon, kung hahanapan nyo kami ng dokumento dito, actually, wag mo kaming hanapan. Dapat ang hanapan mo ng mga documents ay itong mga allegedly na nangurap sa taong bayan. Sila ang dapat may karapatan na mag-explain ng mga ito. Sila yung maglabas ng mga dokumento na magpapatunay na sila ay hindi korap. Bakit kami yung hahanapan nyo? Hindi naman kami yung kasali sa government ng kaproban ng budget. Di ba? So, dapat sila, yung hahanapan mo ng dokumento, patunay kung talagang hindi sila korap, hindi sila nagnakaw sa pera ng taong bayan. Di ba? Parang ang nangyayari kasi doon sa mga haters lang, no, at may pinagtatanggol na politiko. Parang ang nangyayari, hindi patunayan mo nga, ganyan-ganyan. So, which is dapat hindi ang taong bayan ang magpatunay eh. Dapat sila na allegedly na itinuturo na sila yung nagkorrupt, sila dapat ang magpatunay. At tanong, doon sa mensahe ba ni Martin Romualdez, naglabas ba siya ng dokumento doon? Wala naman siyang nilabas ng dokumento eh. Hearsay lang na din naman yung sinabi niya eh. Unless, kung dumaan yan sa proper forum, dumaan yan sa proper procedure, nagpa-imbestiga siya, gumawa siya ng affidavit, naglagay siya ng mga supplementary evidence based doon sa mga sinasabi nila, yun, legal yun. Pero kasi ito, ang pinag-uusapan namin, politika. Nagigets niyo yung punto? Iba yung usaping legal, na hanapan mo kami ng document dito, at iba naman yung usaping politika. Mga putik to mga to eh. Hindi na nag-iisip. Ayan. Tama ka. Tsaka maniniwala pa rin kayo doon sa gusto nyo paniwalaan. Go ahead. Kaya nga ako, kasi ang mahirap kasi dito, ewan ko lang kung mga kakamping to, no? Iba, mga loyalista. Ang mahirap kasi sa inyo, pinupush nyo yung narrative nyo sa ibang mga tao para paniwalaan kayo. Alam mo, pag nagbebenta ka ng isang bagay, 'di ba? Ang tao kapag binebentahan mo 'yan at pinupush mo sa kanya yung produktong binebenta mo, hindi niya kaagatin. Kasi bakit? Nakukulitan sa iyo eh. Ayoko nga yung Nakukulitan sa iyo paulit-ulit ka kasi confidential funds, magnanakaw si Inday, kung ano-ano pa. Eh kailan pa ba namin narinig yan? Narinig na namin yan 2024, 2023 pagkaupo pala ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan na yung kwento eh. 2024, di ba? A confidential fund, Inday Lustay, Putik, etc. Ang tanong, may napatunayan ba doon? May finality na ba? May executory na ba doon sa COA report? Wala pa naman eh. Okay, given lang. Mahirap, sabi ko nga sa inyo, ang usaping politika, it's all about strategies. Di ba? At kung gusto mong kagatin ng tao yung kwento at propaganda mo, kailangan maganda yung mensahe mo sa kanila at malapit doon sa pinaniniwalaan o sa realidad. Ngayon, kung ang narrative ninyo kasi paulit-ulit, maipush nyo lang para paniwalaan kayo, hindi kaagatin nga ng tao kasi paulit-ulit kayo. Parang nag-shopping ka lang ng sapatos tapos lapit ng lapit yung sales lady sa'yo. Hindi ka bibili ng produkto niya di ba? Kahit maganda yung produktong inaalok niya, hindi mo bibilin. Bakit? Kasi ang kulit mo Katulad nung isa diyan, paulit-ulit, loyalista. Paulit-ulit ng comment. Tingin mo maniniwala sa iyo yung mga nanonood dito? Hindi. Bakit? Kasi paulit-ulit ka Parang confidential fund. Bakit hindi mabenta ngayon sa mga Pilipino? Kasi paulit-ulit. Walang bago doon sa kwento ninyo. 'Di ba? Ngayon, at the same time, aside sa paulit-ulit na kayo, malayo pa siya doon sa katotohanan. Nahahalataan na meron lang kayong pinupush na something para ipagtanggol yung mga politiko nyo. Kaya lang ang mali nga dito, Sir Misterio, balikan ko lang yung sinabi mo kanina. Nagagalit sila sa mga taong korap. Dekosyo si BP Sara daw korap, ganyan-ganyan, nagnakaw daw sa pera ng taong bayan, corruption. Pero sa usaping flood control, na yung mga leaders ninyo naman, yung involved, hindi na kayo nagsasalita. Silence na kayo sa usapin na to. 'Di ba? Oh.
Andyan yung leader ninyo eh. Do you think BBM lang yun nandiyan dyan? Ngayon, pinagtatanggol na si BBM eh. Ito lang Yun yung talaga. mahirap kasi sa mga, sa kanila, Sir Ito lang Mysterio, ikwento no? siya. Yung kain suka, Mm. nabubuhay na sila doon. Meron lang ako ikukwento siya. Di ba? Go ahead, go ahead. Meron lang ikukwento siya. Natatawa lang ako pag naiisip ko ito, no? Kasi nung during campaign period, no? Nung hindi pa sila naging Unipink, no? Natatawa lang ako isipin, no? Lagi rin nilang binabanggit yung tax evasion, inibangag na 203 billion. Bakit? This is the right time for you to collect that 203 billion na tax evasion case ni Bangag. Why? Because kailangan natin ng pondo. Yan. Saan na? Bigla kayo na nahimik. Oh, Yung pero, alak. eto Sir Mysterio, ang ano kasi dito, especially for kakamping yung mga political, imagination ninyo para sa bansa natin. To be honest, okay naman siya eh. Ang problema kasi, yung ginagawa ninyo, iba doon sa gusto ninyong mangyari. 'Di ba? Oh, takot kayo sa anti-corruption kayo, pero yung mga leader ninyo, sangkot, hindi kayo nagsasalita. 'Di ba? Ayaw nyo si Bongbong Marcos na nag-corrupt. Pero ngayon, pinagtatanggol nyo, kumbaga, all out etong si PBBM na hindi corrupt. Do meron pa kayong kuno na sinasabi hangga't hindi napapatunayan, inosente pa rin itong si PBBM. O, gamitin natin yung Ano yun? yung narrative na yan kay VP Sara. Ang tanong, final ba and executory na ba yung disallowance na 73 million? Pwede pang i-appeal yan eh. Sa Supreme Court may mga legal remedies pa naman yan eh. So bakit ngayon ang nangyayari sa narrative ninyo kapag VP Sara kalaban sa politika, final and executory na ang narrative. Pero kapag kakampi at ipinagtatanggol ninyo, hindi na siya final and executory, bigyan pa natin ng chance. For Alam example nyo, pa, yung mga, tapusin ko lang Sir Mysterio, isang example pa, yung mga victims ng war on drugs na mga drug addicts, grabe kung paano nyo ipinagtanggol. Halos bigyan nyo pa ng museo. Di ba? Over the rape victims or addict victims, imbis na yun yung ipinagtatanggol natin kasi sila yung biktima tunay na biktima talaga rito. Ang naipagtatanggol natin is yung mga drug addicts. Paano mo ngayon i-connect doon sa paniniwala ninyo na you are pro life o pro Pilipino but hindi naman makita doon sa actions ninyo. You are talking about ito gusto namin sa bansa namin. Lahat yan magaganda. Wala ka naman sasabihin gusto mo sa bansa na pangit eh. Lahat yan maganda. Pero ang titignan kasi ng tao, ang tinitignan kasi namin, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung sinasabi mo? Ano ba yung kinikilos mo? Ano yung action at resulta doon sa gusto mong mangyari? Gusto mo ganito pala, ayaw mo wala ng corrupt. Pero yung ginagawa mo, ipinagtatanggol mo, allegedly, yung mga nag-corrupt. Oh, 'di ba? You're contradicting doon sa sinasabi mo. 'Di ba? Kinokontra mo na yung sarili mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga pinklawan, mga loyalista, if wala kayong audience, tapos papasok kayo sa live namin to push your narrative, 'di ba? Na pakita lang na masira nyo lang yung mga kalaban nyo sa politika para magkaroon kayo ng platform doon sa mga narrative nyo. Hindi siya gagana. Actually, kahit pakyatin ko kayo dito, magsalita kayo ng magsalita dyan ng kung ano-ano. Sabi ko nga sa inyo, yung produktong ibinebenta nyo, yung narrative, hindi nga patok sa masa. Hindi nga siya kinakagat. Kasi pinupush nyo sa amin yung gusto nyo na ayaw nga ng Pilipino. Ang gusto nga ng Pilipino, yung nararamdaman yung polisiya directly. 'Di ba? Yun talaga. Go ahead, Sir Mysterio. Sorry. Alam mo, ito mga kung may ahalin tulad ko sila sa isang sales lady,
sales rep or sales agent. Parang silang isang sales rep, sales agent na hindi naliligo, mapanghi, maantot, lahat ng masasamang Totoo. amoy, Oo, parang gano'n. mahalingasaw. Walang bibili, walang bibili. Oo. Eto turuan ko kayo kasi galing ako sa sales eh. Kung gusto nyong mabenta kayo sa mga tao, baguhin nyo yung script ninyo. Di, maligo muna Kasi, sila, brother. Maligo muna sila. yun, maligo muna kayo. Hindi, baguhin nyo yung script nyo. Dapat iba-iba. Hindi kayo pare-parehas. Biri mo, yung sinasabi ng leader nyo, sinasabi nyo pa, sinasabi rin ng mga trolls. So, pare-parehas kayo ng sinasabi. Pero tignan nyo, yung hindi trolls, walang political push sa mga tao. Iba-iba yung sinasabi namin. Iba-iba yung pinag-uusapan namin. Mm. Hindi kami nag-stick doon sa isang gusto lang naming mensahe doon sa mga tao. Even Nagets us, mo? hindi kami dalawa ni Guy. Binibigyan natin sila ng magkaibang situation at kayo yung mag-decide kung ano yung tingin nyo, mas realidad ba to o mas reality tong isa. Kaya, Pero sila kasi hindi. mm, Inday Lustay, corrupt si Inday, corrupt Duterte. Putik na yan. Pagbigay- Walang pagbigay maniniwala tayo ng sa usapan, inyong ganyan. Maniwala kayo. At iyan, sir, observation na rin yan ng ibang mga miyembro ng mga kakampings. Pansinin ninyo baka di nyo pa alam may mga ibang mga kakampings ngayon na medyo kilala na nagva-vlog sila at nagko-comment sila ngayon na yung strategy nila hindi nagbago. Kung ano yung strategy nila simula nung last election, nung presidential election, ganun din yung narrative nila until now. mm-mm. Walang bago eh. Kaya paano kayo sasagutin? Wala namang kayong bagong bato. 'Di ba? Paulit-ulit. Drag on war, ganyan-ganyan. Tapos ang gusto nyo kasi i-push eh. Mahirap, wag nyo pipilitin yung tao. Sabihin mo lang pero wag mong pipilitin. Yung paulit-ulit ka diyan, walang kwenta 'yan. Sayang lang yung effort mo. Pero sa bagay, hindi siya masasayang kung nabayaran naman. Correct. 'Di ba? Nakinabang eh. Oh. Go ahead. Ay, nako. Talagang no. Ah, Pero sa akin lang, Kaya- no. Hindi, sa kita, brother. Katulad ng binabanggit mo kanina na yung about yung pagpo-push or para to approach someone that has a different political opinion. Ito maganda eh. Huwag kayong mag-stick dun sa sinasabi niyo. Baga you stand your ground para dun sa ikabubuti ng marami. For example, you were standing your ground when you were the ones accusing Marcos as corrupt. But you never stood your ground nung niyakap niyo na si Bangag. Okay, ganun yun eh. You have to stand your ground. At saka pangalawa, even us, kami ni Ga, minsan, we have this different opinion. Nagkakahanuan din kami rito ni Ga, pero we still have this nag-stick pa rin kami dalawa, kami mga ibang DTS. Pero we have the same goal. Ano ba yung goal namin? Not only to push Duterte for 2028, but we are fighting for one cause against corruption. Yun eh. We are standing our ground. Yun ang sinasabi ko, standing your ground. Doon kayo dapat. Yun ang fine And line. consistency, Sir Yeah. Misterio. Consistent dapat, 'di ba? Yung fine line ng difference natin between them and us. Di ba? Totoo 'yun, sir. Guys, sa mga nanonood sa amin. Kami ni Sir Misterio, lagi kami dito. Mga isang taon na kami nandito. Hindi kami nag-agree minsan. Minsan pa nga nag-away pa kami nito dahil sa meron kami hindi na pag-agreean eh. But still, nandoon pa rin kami sa punto na kailangan labanan yung corruption. 'Di ba? We need to respect each other opinion.
'Di ba? Yung iba kasi hindi opinion eh. Yung binabato nila, ang binabato kasi nila narrative and propaganda, which is wrong. Kasi pag ganun kasi ang pagbibigay natin ng mensahe sa mga tao, niloloko natin sila. Gusto natin silang paniwalain doon sa mga bagay na gusto mong maniwala kami. Alam mo yon, dinadala tayo doon sa political motive nila. Which is hindi pwede. Maling-mali talaga yun. Para Parang na sila kayong ani, nagbebenta ng ano, no? yung mga political experts doon sa mainstream media na halatang halata mo no na may mga leaning, na may Okay. pinagtatanggol doon sa mga sinasabi nila. Kaya tignan ninyo, yung mga Pilipino, eto mga pinklawan and mga loyalista, hindi nyo ba napapansin, mga Pilipino ngayon ayaw na sa mainstream media, ayaw na sa mga balita, halos hindi na, nanonood siguro, pero hindi sila naniniwala. Mm. Yung ano yung effect kasi, doon tayo magbe-base sa pinakahuli. Maniniwala ba ang mga Pilipino doon sa istoryang ginawa mo o hindi? Bakit? Unang-una, sabi nga, kung gagawa ka ng istorya, kailangan ka panipaniwala. Malapit sa realidad. Yung sinasabi mo, eto kasi Sir Misterio. For example, Duterte, PRRD, legacy. Pag-usapan natin legacy ni PRRD, legacy ni BBM. Sinabi ng Duterte supporters, ito yung na-experience ko during PRRD time. So paano mo i-debunk yung mga kwento na experience mismo first hand ng mga Pilipino ang nagkukwento nung istorya nila nung panahon ni PRRD? O paano mo ngayon kakalabanin yan? Tunay pangyayari yan. Na-experience ng mga tao yan. Even hindi siya DDS eh. Di ba? Ako, katulad ako, hindi naman ako DDS. But first hand experience ko, yung nangyari ko, yung ikinukwento ko sa inyo minsan dito about PRRD, personal experience ko yun eh. So paano mo sasabihin na fake news ka, hindi totoo yan? Ako nga naka-experience eh. Hindi naman ikaw eh. Hindi lang yun na. At hindi lang ako, yung ganitong magkwento. Ito yung pagkakaiba. Ang kwento kay PRRD, realidad, Oo. experiences. Yung Saka, panahon ni BBM, nung tumatakbo siyang presidente, ang kwento noon, ano, narrative. Kwentong, kwentong lola basyang. Bakit? Ano yung mga kwento noon nung tumatakbo si dinala BBM? niya yung Ang ano, kwento noon, dinala niya yung ill-gotten tatay niya. wealth, gold Dinala niya yung tatay niya. bars, kung ano-ano pa. Yung mga kwento nung panahon ng Marcos Sr. na idinikit sa pangalan ni BBM. Ganon Yes. sila magkwento out of Oo. reality. Pero yung kwentong PRRD is based on experience, based on reality on the ground. Alam mo, Yun meron ang din ako hindi kwento nila sa iyo, Ronca. naiintindihan na yung kwentong hindi reality, yung kwentong lola basyang, yung kwentong ang tawag doon sa Tagalog, parabola ba tawag doon? Yung gawa-gawang kwento lang. Hindi siya applicable ngayon sa mga Pilipino Metaphorical. kasi ang tinitignan ngayon, Metaphorical. oo, gano'n na, 'di ba? So hindi na siya applicable sa mga Pilipino at hindi na nila kinakagat yung ganong kwento kapag politika. Kasi nagising ang tao sa ginawa ni BBM eh. 'Di ba? For example, yung sinabi ni BBM na continuity, yung mga simple policies, tinuloy ba niya? Hindi naman niya tinuloy eh. So hinahanap ngayon sa kanila, nasaan yung continuity na ipinangako ni BBM? So babagsak pa rin sa resulta, sa action ng mga politiko. Ngayon, kung ang desisyon or yung perception ng mga tao sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay bagsak, nangangahulugan lang yun, hindi nakikita ng tao yung aksyon ng gobyerno na hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Yun po yun. Hindi dito yung kwento-kwento. Go ahead, Sir Misterio. Ito 'di ba yung differentiation natin sa mga umakyat sa live ganyan. Meron dito, 'di ba meron dito yung mga na-encounter na iba na sabihin na natin na kahit hindi ka Duterte, yung iba may mga nakakausap ko kahit hindi sila Duterte. May kahit
Hindi sila kakamping, meron, alam mo naman kasi, malalaman mo naman sa kausap mo kung peke yung sinasabi niya eh. Yung, kung mararamdaman mo yung sincerity yung sinasabi niya eh. May mga nakakausap tayo na kahit hindi sila baka Duterte, kakamping at saka loyalista, mararamdaman mo somehow we are meeting in the middle. Ano bang nami-meet natin sa middle? That some of those people who are going up with us sa live natin, kahit hindi sila DDS, somehow ano yung baga, um, tawag doon, yung we'll get along with them because ang ang commonality kasi natin dito mga DDS, although some DDS hindi nag-start as DDS eh. Baga eventual lang yun eh. Yun yung eventual na pagbuo ng mga knowledge, mga yung nare-receive nila mga information. Okay. Somehow, ang commonality kasi natin dito is yung paglaban sa corruption eh. Pati yung criminality. Hindi lang, it's not about the infra project eh. Yung the effect of justice sa panahon ni Tatay Digong, ramdam ng mga common na tao na kahit hindi sila DDS, somehow, napupunta sa atin dahil isa lang yung ano eh, bumabaksak tayo sa isang common common issue na about Tatay Digong. Ang common issue about kay Tatay Digong is yung justice at saka yung paglaban sa corruption. Okay? Oo, 'di ba? Hindi lang naman DDS ang nananawagan ng corruption. Marami, yung mga ordinaryong Pilipino na wala namang kinalaman sa politika, nananawagan ngayon ng alam mo yung hindi sila mga political related na tao, yung mga private na tao, pero nakita mo they are voicing out about corruption. 'Di ba? Yung ordinaryong Pilipino, punta ka sa Blue App, punta ka dito sa TikTok, punta ka sa Red App, makikita mo bawat sentimento nagko-komento yung mga tao. They're saying na kailangan na talagang walang ginagawa ang government natin sa paglaban sa korupsyon. Though sinasabi nila sila yung nagpasimula ng investigation, but in the end, sabi ko nga, resulta pa rin talaga yung hahanapin ng tao sa government natin kung ano man yung sasabihin nila. Kaya sa mga politiko, kailangan watch out din kayo sa mga sasabihin ninyo at ipinapangako nyo sa taong bayan kasi they can fact check immediately yung mga sinasabi ninyo. Like halimbawa, pansin niyo after nung hearing ni VP Sara sa House of Representatives, hindi natin pag-usapan yung Ramil Madriaga, hindi natin pag-usapan yung kung ano yung nangyari doon, pero ang pag-usapan natin ano yung resulta nung hearing ng House of Representatives. Tignan ninyo yung taong bayan na kahit hindi related kay VP Sara, they are searching facts about House of Representatives hearing. 'Di ba? Hindi na si VP Sara ang nag-debunk dito kay Madriaga, kundi yung mga Pilipinong nag-oobserba na ngayon sa politika. Diyan ngayon nahihirapan sila, yung mga kawatan, yung mga buhay sa government nila. Kasi bakit? Automatically, Pilipino, they can search immediately yung mga gusto nilang hanapin eh. 'Di ba? Kumbaga, alam na ng tao kung ang ginagawa ng isang politiko o ng government natin, binobobo tayo or tinatanga lang. Alam na natin 'yon. 'Di ba? Naiintindihan na natin kung ang ginagawa nila na halimbawa yung impeachment ni VP Sara, totoo bang ginagampanan lang nila yung trabaho nila or pinupolitika lang talaga nila para eliminate si VP Sara. Naiintindihan na ng mga Pilipino yun. Kaya nga sabi ko, wala na, hindi na talaga effective yung ganyang strategies kung hindi kayo makakaramdam doon sa totoong sentimento ng mga tao sa realidad. Kailangan kasi maunawaan muna ng mga politikong ito ngayon yung kung ano talaga yung totoong sentimento. Hindi na uuso dito yung gagamitin mo lang yung salitang taong bayan, panalo ka na. Like Risa Ontiveros. Hindi na uso dito yung iiyak-iyak ka.
Like Ramil Madriaga para paniwalaan ka ng tao. It's all about drama. 'Di ba? Ramil Alam mo, Madriaga lahat ng mga at ano, other lahat ng mga witnesses. eyewitnesses na Hindi yan effective. mga kakamping, lahat nagsipagyakan, mato-bato, umiyak. Yung Totoo, mga 'di ba? Ano witnesses yung pangalan ng sa babae? Yung witness na ICC, babae? umiiyak. Pati yung witness na babae, no, nagiiyakan. Kasi, Oo nga. doon, may kita mo yung may pattern eh. May parang isa lang yung ginagawa nila. Huwag natin pag-usapan yung pinag-uusapan nila doon sa House of Representatives. Oo. Pag-usapan na lang natin yung ginagawa nila. Yun na nga. Ang tanong doon, bilang nanonood, kaagatin mo ba yung istorya na yan? Parang ang nangyari kasi, yung istorya nila ngayon, sabi natin, nanonood tayo ng politika. Palabas lang to. So, yung ginawa nilang movie ngayon, sikat lang siya ngayon. Pero, paglipas mo ng 1 linggo, 2 linggo, hindi na siya maaalala ng tao. Kasi bakit? Hindi siya tumatak sa isipan ng tao kasi hindi mo na-attract yung damdamin nila. Ito no. Alam mo 'yon, hindi siya parang parang yung mga kanta lang, 'di ba? Yung kanta na natin ngayon, sikat siya, pero after 1 month hindi na siya sikat. Pero tignan mo yung mga kanta noon. Classic. Bakit until now ginagamit pa rin natin ngayon at meron pang mga revive na songs? Kasi bakit ang gaganda eh. 'Di ba? Yeah, Mas ito pa, malapit no, kasi siya sa yung- katotohanan eh. Mas nararamdaman siya ng tao eh, yung mga kanta noon eh, kaysa yung mga kanta ngayon. Nakikita niyo yung punto ko. Ngayon, kung ang gagawin nito, yung mga pampolitika nila, para sa ngayon lang, may pag-usapan lang ngayon, at hindi nila gagawin kung ano yung gusto ng mga tao, hindi siya kaagatin. Like halim BP Duterte, PRRD. Bakit hanggang ngayon wala na si PRRD, nasa dahig na siya? Hindi pa siya presidente, hindi pa natin siya nakikita araw-araw, hindi siya nagsasalita, but still the people love him so much. Bakit? Kasi nga malapit siya sa katotohanan. Naramdaman siya ng tao on the ground. Kaya kahit mawala si PRRD, ang topic pa rin si PRRD. Bakit? Kasi naramdaman siya. 'Di ba? Yan, go ahead Sir Misterio. Palabat ka na. Sige. Bigay ko na yung floor sa'yo, Sir Mag-last word Misterio. na Go lang ahead. ako kasi maglulubat na ako. Okay. Ganito na. Sa madaling salita, mauupo pa rin sa 2020 si VP Sara. Kung pag-ingatan na natin si VP Sara sa kanyang safety. Because yung binanggit mo kanina, despite the fact of their advantage sa makinarya, pera at media, meron sila. Masyado silang aborido. But because you know that if maupo na si VP Sara, that would be the end of them. Katapusan na nila. At alam na nila kung saan sila pupulitin. They know the character of Inday Sara. Mismo nga ang tatay nga niya, kinatatakutan si VP Sara. Meron akong mensahe na naalala kay Tatay Dico that ito si VP Sara, pag-ingatan nyo to. Huwag nyo itong kahit ako hindi ko makontrol to. Kaya kayo, pag-ingat kayo kay VP Sara. Ayan. Ito yung isang VP, ito isang klase ng Duterte na kinatatakutan nila. At saka, one more. Kung sakaling matsambahan nyo si VP Sara, mas katakutan nyo si Baste. Nakikita nyo yung mensahe ni Baste? Those are filled with anger. A man with raging emotion is very dangerous. That man is raging with emotion. Talagang pag yan naupo, patay na. Wala na kayo. Kung nga si Inday Sara kinatatakutan niyo, mas katakutan niyo si Baste Duterte. Mas mainam doon na lang kayo kay Inday Sara kaysa mapunta kami kay Baste Duterte. Kasi
Ano man mangyari, Duterte pa rin kami. You will never convince the majority of Filipinos, at least 70% of the voters will go to VP Sara. 70 to 75%. The rest, sa inyo na yung bariya. Okay, bababa na ako, lobat na ako. Good night. Thank you, At Sir saka, Mysterio, sa pag-akyat. kaya yun na, paiyakin mo pa yung mga yan. Tagal ka pa dyan, paiyakin mo mga yan. Sige, sige. Ayan. Thank you, Sir Baba Mysterio. muna ako. I-drop na Sige, kita, ha? Para sayang, di sayang yung points yan. Thank you. Permission to drop, sir. 1, 2, 3. Ayun. Di ba? Ganda nung last message na yun, no? For example, VP Sara convicted sa impeachment sa Senate for the sake of argument lang. Ang question doon, yung taga-suporta ba ni VP Sara ay lilipat sa kanila, sa Pinklawan o kaya sa loyalista? The answer is no. 'Di ba? The answer is no. Sabi ko nga sa inyo, PRRD nakapag-set na siya ng political standard dito sa Pilipinas after his term. 'Di ba? At yun na ang sinusundan ngayon ng majority of the Filipino. If the candidate na tatakbo sa 2028 hindi hawak yung salitang continuity ni PRRD, hindi sila mananalo. Bakit? Kasi yung pulisiya na yon ni PRRD during his term, yun yung applicable sa mga Pilipino kasi yun ang nararamdaman ng mga Pilipino. Yun ang napakinabangan ng mga Pilipino. Ulitin natin kasi tandaan natin, magbe-base pa rin talaga ang kwento ng politika kung nararamdaman ba ng mga Pilipino yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Doon pa rin. Ngayon, kung mararamdaman siya ng mga Pilipino, pwedeng maniwala ang mga Pilipino. Pero kung ang gagawin lang nila, pamumulitika lang at hindi naman nararamdaman ng totoo at sinseridad ng mga Pilipino yung mga pinagagawa nila, walang kwenta pa rin sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi hindi lang naman si BP Sara ang choice. Meron pang ibang mga pangalan na choice dyan aside from BP Sara. But it doesn't mean, 'di ba, na yung boto ni BP Sara, matagumpay man sila sa impeachment, pupunta sa kanila. Hindi ganun ang mangyayari. Baka mas lalo pang suportahan ng mga Pilipino kung sino yung ituro ni BP Sara na maging presidente. Yun yung hindi naiisip ng ibang mga politiko na eager. Tsaka yung mga anti-BP Sara dyan. Hindi nyo naiisip na yung ginawa nyong pangalan kay PRRD. Diba? Nag-trigger na yung mga Pilipino eh. Hindi lang pinakita sa mainstream media, but the whole country and the whole world, 'di ba? Na may Pilipino talagang nagprotesta sa ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala kay PRRD sa The Hague. Doon mo nakikita kung saan nakalining itong majority of the Filipino. 'Di ba? Sabi, ulitin natin, PRRD nakapag-set ng standard ng politika natin sa Pilipinas at 'yon ang tutuntunin at hahanapin ng mga Pilipino sa mga tatakbong presidente ng Pilipinas. Kaya kapag hindi nila kabit yan, yung salitang continuity, malabong manalo yan. Kaya pansinin nyo, John Vic Remulla, ginagawa nila yung pulisiya ni PRRD para mapansin lang siya na kapareha siya ni PRRD. Pero nakita natin wala naman sincerity. Diba? Hindi siya sincere dun sa sinasabi niya. Diba? Nagkamali pa nga sila sa pagpapatupad ng polisiya. Yung bawal na kahubad sa kali. Kaya nga nag-sorry. Diba? So, wala. Hindi talaga. Ano pa rin talaga, ang standard talaga sa politika natin ngayon, si PRRD pa rin. Diba? Hindi na kung ipupush nyo pa rin yung pinklawan or dilawan policies, hindi, ayaw na ng Pilipino. Huwag nyo nang ipilit. Kasi nararamdaman ng mga Pilipino, pang-elitista yung datingan. 'Di ba? Pang-elitista yung datingan. Lahat kasi inaaway nila eh kapag hindi ka sumang-ayon doon sa narrative nila, which is wrong. Hindi kayo makakabenta kapag ganyan.
wala kayong mapapaniwala dun sa binebenta nyong narrative kung aawayin nyo lahat ng mga Pilipino at kayo lang yung magaling. So, minsan, kailangan din nating makinig doon sa mga sinasabi ng iba. Kaya nga dito sa live natin, lagi tayo nagpapakyat different point of view. Diba? May mga umakyat din ditong dilawan, may umakyat ditong wala namang political side. Diba? Kasi nakikita natin, nagbibigyan natin sila ng chance na makapagsalita na walang halong politika. Base lang. Kasi kung ito, yung mga gantong klaseng usapin, sa pagpupunta kayo sa kubol ng loyalista, sa kubol ng Pinklawan, hindi nila pag-uusapan to eh. Ang concentrate lang ng kanilang topic is always Vice President Sara. So, nasaan na yung Pilipino ro? Diba? Wala silang pinag-uusapan doon na flood control, wala silang pinag-uusapan doon na accountability. Wala. Ang accountability lang nila doon para sa Duterte. But other persons, lalo na kung mga leaders nila yung involved, hindi na nila pag-uusapan. 'Di ba? So, yun. Yun yung ano lang natin, guys, no. Kaya etong ginagawa ni Martin Romualdez ngayon, lagi nating dalawang view lang pwedeng naglalaglagan na sila or pwedeng escape plan nila yan para matakasan yung accountability. Malay mo, magkakontsaba pala sila, 'di ba? Para sa plano na yan. So, yun lang mga kaibigan. Salamat sa mga nakasama natin. At see you sa mga next live natin. At huwag niyong kalimutan guys sa 83 million followers natin. Pakipindot naman yung plus sign button. Pakifollow nyo na ako. Pati yung sa ibang kong mga channels. Sa Blue Up, i-share nyo na yung mga contents natin doon. Nagko-comment din tayo minsan pag wala tayong ginagawa sa mga nangyayari sa politika natin. So, yun lang natin guys. Last word lang. Kailangan lang natin maging mapagmatsyag. Mag-observe tayo palagi. Huwag tayong maniniwala agad-agad sa mga balitang lumalabas. 'Di ba? Analisahin natin para hindi tayo mahulog doon sa mga propaganda at mga narrative. Tayo mismo mag-decide base doon sa mga ginagawa nila kung ano talaga yung buong katotohanan. So kapag may nakita kang mali sa government natin, walang masamang i-voice out because yan ay parte ng ating karapatan. Nasa constitution natin yan 'di ba? Yung freedom of speech. At walang pwedeng batas na humarang sa freedom of speech. Walang kaso diyan. So, kung gusto niyo ang ano natin dito, ang advocacy natin, kaya papansin niyo sa mga posts natin is public reaction and opinion. Kasi napakahalaga niyan. Yung public reaction and public opinion. Kapag lagi natin ginagawa yan at nasanay tayo mga Pilipino, masasabi natin na nag-grow tayo as a Pilipino. Kaya natuwa ako nung nabasa ko doon sa post ng isang attorney about after nung impeachment ni BP Sara, yung mga netizen na mismo, yung Filipino netizen na yung na sumasali, nakikisangkot sa usaping politika. Nag-observe sila, nag-i-investigate sila kung tama o totoo yung sinasabi ng mga ibang mga politiko, nakikita natin na mas malapit sa kasinungalingan imbis sa katotohanan yung mga pinagagawa nila dyan sa House of Representatives. Kaya bago kayo maniwala na biktima itong si Martin Romualdez, tingnan natin kung matutuloy ba yung investigasyon. Kaya kailangan natin i-call out No, last word, call out natin, Senator Ping Lacson. Oy, Pinky! Pagpatuloy mo na yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Ilang buwan na nakapending yan. Hindi na matapos-tapos tayo sa issue ng flood control. Sa kakapending mo dyan sa issue ng flood control. Ituloy mo na. Kagaya ng sinasabi rin ni Senador Marcoleta. Kailangan na talagang malaman ng taong bayan yung buong katotohanan sa issue ng flood control. Karapatan ng mga Pilipino yan. Kasi mga taxpayers kami. Hindi lang naman kayo Di ba? Taxpayers din kami. At majority sa kita ng Pilipinas galing sa mga Pilipino. Kaya napakahalaga na malaman din namin yung buong katotohanan. So, pinepending lang niya para hindi maimbitahan yung mga resource person na dapat imbitahan. Kagaya itong si Gotesa, yung 18 ex-Marines,
etong si Zaldico, etc. Kung sino pa, Adrian Bersamin, 'di ba? Si Paul Estrada, si Trygve Olivar, napakarami pa na pwedeng magsalita pero hindi nabibigyan ng spotlight doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee kasi pinopostpone eh. Tinitigil eh. 'Di ba? Lalo na kapag hindi nila nakokontrol yung narrative sa investigation. Ngayon, Senator Ping Lacson, kung gusto po talaga ninyo na matunton yung mastermind at malaman yung buong katotohanan, imbitahan nyo po silang lahat. At bigyan nyo po ng pagkakataon na ipaliwanag nila yung mga allegations nila. 'Di ba? Ngayon, if nakita ninyo naman itong mga resource person na yan, kagaya yung 18 ex-Marines, kasi sinasabi ni Ping Lacson na kasinungalingan yung sinasabi ng 18 ex-Marines eh. You have the right to contempt yung 18 ex-Marines diyan sa Senado. Kung nakikita nyo nagsisinungaling, may power naman eh. Ang Senate eh, kapag nakita lang may kasinungalingan sinasabi yung mga resource person. So, ang kailangan lang namin, Senator Ping Lacson, ituloy mo na yung hearing ng Blue Ribbon Committee para matapos na. Hindi na sila maggaganyan na magpapasikatan pa. Magsasabi na wala kaming kasalanan, biktima lang kami rito. Putik, matapos yung, sabi ko nga, matapos yung lustayin, pagpiestahan, yung pera ng taong bayan, tapos sasabihin nyo sa amin wala kayong kinalaman. Ganun na lang yung kadali. Na hindi man lang dumaan sa proper investigation. Kasi bakit? Kinokontrol ang investigasyon. So, yun lang mga kapatid, no? Ituloy-tuloy natin yung panawagan sa Blue Ribbon Committee na ituloy na ang hearing ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Para matapos na yung mga kahibangan nitong mga to. Alright, maraming salamat guys! Yan. Peace out!